Happy Sabbath po sa inyo lahat. Ayan, purihin po ang Panginoon sa magandang diwa ng awit. Ako po ay nagpapasalamat sa muling invitation. Hindi ko po maalala kung kailan po ako huling nag-speak dito sa inyong church, but it's always a blessing to be able to be given the privilege to share God's Word. Lalo tigit, we are called to be prepared and to prepare others for the soon coming of Jesus. Napakalapit na po ng kanyang pagdating. Yan. So, ngayong umagang ito, ay tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, para po sa akin, ang mga sermon, mga mensahe, ay para bang prutas. Would you agree? Bakit kaya parang prutas? Iba-iba po kasi ang mga prutas. May mga prutas na madaling kainin. Kainin mo as is, kahit may balat yan. Halimbawa, apple. Ubas. Kakainin mo as is, di ba? Napakadaling kainin. May mga prutas naman na hindi naman mahirap, madali lang balatan, pero effort pa rin, babalatan mo. Gaya ng saging, di ba? Gaya ng orange. At meron din namang mga prutas na ang hirap kainin, no? Na minsan matinik at mabaho. Gaya ng durian. But what is weird about durian is, sa gitna ng pagiging matinik niya at mabaho, may ibang taong ayaw, pero may ibang taong kaya siyang i-appreciate. No? Para mga mensahe, minsan matinik, minsan masakit, minsan di natin kayang sikmurain dahil mabigat ang mensahe, pero pag tinikman mo ay kapaki-pakinabang. Ito'y mahirap lang sa simula, pero natututunang mahalin ng ibang tao. Hindi po ba? Ano pong gusto nyong prutas ngayong umaga? Sana po ay mahilig kayo sa durian dahil durian po ang baon ko ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat po sa privilege upang kayo ay mas kilalanin sa pamamagitan ng inyong salita. Gayon din po mapaalalahanan ng inyong panukala, ng inyong kalooban, lalo tigit sa huling kapanahunan, Panginoon. Mangusap kayo sa amin at gayon din ang aming mapakikinggan ay hindi lang mga panibagong kaalaman, ngunit mga bagay, Panginoon, na naway magbago sa aming buhay at mas ihanda kami, Panginoon, sa inyong pagdating. Maraming salamat, dalangin po namin ang inyong banal na Espiritu na siyang manaig sa aming likas, Panginoon. Kayo ang kumilos sa amin, mangusap kayo, Panginoon. Maraming salamat sa inyong pag-ibig. Ilayo kami, Panginoon, sa tangka ng kaaway upang kami ay guluhin ngayong umaga. Kayo ang aming makasama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakalimutan ko pong pindutin. Ayan. Sabi po, moreover, brethren, I would not that you should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Nagsasalita po dito si Paul nung sinulat niya ito sa mga Korinto, and sinasabi niya, ayokong maging ignorante kayo sa mga naging karanasan ng ating mga ninuno, ng mga naunang Israelites, sa kanilang pagtawid sa Red Sea, basically sa kanilang experience. Bakit kaya? And did all eat the same spiritual meat. Kumain sila ng spiritual meat. Ano kaya yon? Remember yung manna. Kumain po sila ng manna. And did all drink
The same spiritual drink. Bagamat ito'y literal, physical, but ito ay spiritual din at the same time. Remember, sabi, for they did drink of that spiritual rock. Naalala nyo? Yung sa bato, yung hinampas ni Moses, may tubig na lumabas? That spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Napakagandang panibagong pag-aaral po ito tungkol sa rock na ito. Pero hindi po yun yung ating topic. Na-excite lang po ako. Next po. Verse 11, now all these things, lahat ng ito, happened unto them for examples. Nangyari pala itong mga karanasan ng mga Israelites at ito itinala upang maging halimbawa. And they are all written for our admonition. Isinulat ito para sa ating admonition, para turuan tayo. Para kanino daw? Sino daw tayo? Upon whom the ends of the world are come. Para sa mga taong nabubuhay sa huling kapanahunan. Isipin po ninyo, isinulat ito ni Pablo sa Korinto, thinking that they are living in the last days. Sino mas malapit sa katapusan? Sila Pablo o tayo? This message, the experience of the Israelites, ay mas kailangan nating pag-aralan. Sapagkat mula dito ay matututunan natin ang mga aral upang tulungan tayo maghanda para sa huling kapanahunan. Naniniwala po ba tayo'y nabubuhay tayo sa huling kapanahunan? Parang ang hina. Ang tanong, bakit parang hindi tayo nabubuhay na para bang nasa huling kapanahunan tayo? If we are saying, malapit na ang wakas, Jesus is coming soon, bakit ang dami pa nating oras sa ibang bagay maliban sa gawain ng Panginoon? Bakit ang ating mga plano ay nakaangkla pa rin sa mga kamunduhan at hindi sa paghahanda sa pagdating sa Panginoon? Para bang ang gawain ng Panginoon ay pag may time lang? But our priorities are still our plans in the world. Maging ang plano ng ating pamilya. Di ba, saya kung ang pamilya natin, every year we plan, paano tayo as a family, sama-samang masayang naglilingkod sa Panginoon. Pero ang priority natin, saan tayo magbabakasyon? Saan tayo sa Holy Week? Saan tayo sa Pasko? And I say this because we always speak with urgency that Jesus is coming soon, but ayaw maniwala ng ibang tao kasi pinipreach natin one thing, sinasabuhay natin the other thing. Now I ask again, kung titingnan natin ang ating buhay, may maniniwala ba sa ating pinapangaral na darating na ang Panginoon? You don't need to answer, but that's something we all must reflect on. Ito pong pag-aaral natin ay manggagaling po sa Biblia at hindi po sarili kong salita. And all these things, sabi ko nga po, ito'y durian. Maaring mabahuan kayo o matusok ng tinik. Ngunit ito po'y hindi aking manggagaling, kundi sa salita po ng Diyos. And I share this with love and with urgency. And hopefully by God's grace, tayo ay imulat sa katotohanan na nangyayari ngayon sa ating simbahan, maging sa ating mga tahanan. Going to the point of our study, tayo po ay ang title po ng ating mensahe, The Stumbling Block Near the Promised Land. Ang konteksto po ng ating pag-aaralan, ang Israelites ay tumawid na sa Red Sea, nakatawid na sila. And they are traveling papunta sa Promised Land.
Ang dami nilang pinagdaanan, may mga nakalaban sila. And finally, sila ay malapit na sa promised land. Malapit na po ba tayo? Malapit na tayo. We are living in the last days. But, nung sila ay malapit na sa promised land, merong naging sagabal. Merong naging stumbling block. Mga bagay, may bagay na nagpabagal, naging hadlang sa kanilang pagpasok. Na maaaring hindi natin nare-realize, sabi nga, ito ay sinulat bilang halimbawa natin na nabubuhay sa huling kapanahunan. Maaaring ito din ang parehong humahadlang, nagiging sagabal. Why some, if not many of us, will not make it to the promised land. Because this is a reality. As much as we say, ipanalangin natin. But the truth is, not everyone will enter the promised land. And we all know that. Because at the end of the day, sarili nating desisyon na mabuhay na may katapatan at pag-surrender sa Panginoon. We go to Numbers chapter 25. Numbers chapter 25. I really urge you to make your Bible markings or at least write down the verses para mapag-aralan. This is one of the studies na sabihin kong bahagi ng nangusap at nagbago sa aking buhay. And Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. In other words, ay nakipagrelasyon ang mga Israelites sa mga hindi kapananampalataya. People who are not of the faith. Is this happening in our church? I am not condemning everyone. I am reading what the Bible is saying. They committed whoredom sa ibang nations na hindi mananampalataya ng Panginoon. And they called the people unto the sacrifices of their gods. In other words, itong Moabites na impluwensyahan yung mga Israelites na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sometimes we think tayong mag-aakay, but before we know it, we don't need to worship their gods as in may Diyos, but maisabuhay yung kanilang pamumuhay. Hindi po ba? And the people did eat and bow down to their gods. So, it's a mere narration po, no? Pero wag po kayong mag-alala, hindi po ang mensahe natin tungkol sa relasyon. But, continuing, pag pinagpatuloy niyo po ito sa Book of Numbers, you will see that as a result, sobrang nagalit ang Panginoon. Galit na galit ang Panginoon. Next verse, tama pa po ba? Numbers 25 verse 6? Tama po? Hindi ko po mabasa eh. And behold, one of the children of Israel, isang Israelite, anak ng Diyos, came and brought unto his brethren a Midianitish woman. Midianitish woman, again, someone na hindi mananampalataya ng Diyos. Midianitish woman in the sight of Moses. Hinarap niya, dinala niya sa leader pa kay Moses, and in the sight of the congregation, pinasok niya sa iglesia of the children of Israel. Anong ginagawa ng bayan ng Diyos? Sabi, who were weeping before the door of the tabernacle of the congregation. What's the point? These people, sabi, pinasok ng Israelite itong babae, and it could be anything. It doesn't have to be
tao. Ang point po nito is may mga bagay tayo na hindi kagustuhan ng Panginoon, yet we allow to enter the church, our lives. Because remember, the church is not the building. We are the church. So, inaalaw nating hindi lang pumasok sa ating iglesia, kundi sa atin mismo bilang tayo ang church. Pinapapasok natin sa ating mga tahanan. Again, it's not just about people, but things, habits, culture na isinasabuhay natin na hindi nakalooban ng Panginoon. Pero ano ang ginagawa ng ibang Israelites? Nung itong Israelite na ito ay nagdala ng hindi kalooban ng Panginoon, they were weeping. Ganun pa rin po ba tayo when we see ang ating mga kabataan, and hindi lang kabataan, kahit sino sa church na nabubuhay ng hindi kaloob ng Panginoon? When we see abomination in front of our eyes na isinabubuhay ng ating mga kapatid, do we still weep for them? Or it has become so normal for us? Parang wala na lang. Normal, okay, nandyan. Ginagawa niya yan. But at that time, it's such a big deal para sa mga Israelites. Yung galit ng Panginoon, yung ginagawang kamalian ng kapwa, they were weeping because sin was such an abomination to them. It is the very people of God who brought that which the Lord does not approve of in the church. And this is about the things that we allow to creep inside the church that the Lord does not approve of. Yan. There are things that the Lord disapproves of, yet the children of God allow to enter into their homes. There are things that creep in the church and in our homes and have become so normal that we do not call it anymore by its right name. Hindi na nating matawag na kasalanan yung mga bagay na mali, pero naging tila ba normal na para sa atin. Kaya nyo bang magbigay ng mga halimbawa ng mga bagay na kasalanan, mali, pero naging para bang normal na? Minsan inosente tayo, pero mali pala. Meron ba kayong pwedeng maibigay na halimbawa? O normal na masyado, hindi na rin natin alam? Bigyan po kayong halimbawa. Hindi po sa akin galing to. Sa Spirit of Prophecy. Ready na ba kayong umaya ng durian? Pakibasa po. Coffee and tea. Kasama po dyan ang milk tea. Saan naman galing yan, Brother D? Counsels on diet and foods. Tea and coffee drinking is malabo pa ba? Hindi na natin kailangan i-derive, direktsahang sinabi ng ating propeta. An injurious, indulgence, which, like other evils, injure the soul. Durian. These darling idols, tulungan niyo po akong basahin. Pasensya na po. Nahihirapan po akong magbasa. Pakibasa po. Ready and...
Ayan po ang sinasabi. Pagdating po sa tea, okay lang po yung mga malunggay tea, mga pinakuluan lang po yan. Ang tinutukoy po dyan ay yung galing sa actual na tea leaves. Usually black tea, green tea, basta galing po sa tea leaves dahil ayun po yung may caffeine. Pero yung mga jasmine tea, mga bulaklak po yan na kung ano, hindi po yan caffeinated. No? Pero ang tinutukoy dyan ay yung mga actual na tea leaves. And yung kape, syempre, kape po yan. Ito po ay masama. And we are reminded that it is a sin to drink these things. Again, hindi po natin focus dito yung tsaa lang, yung kape lang. Ang pinag-aaralan po natin ay ang mga bagay na mali pero nagiging normal na inaalaw nating pumasok sa ating simbahan, sa ating tahanan. Naging normal na siya na sometimes we lose the sense that this is wrong. Ito po ay totoo po, hindi po ito atake sa kahit sino. Ito po ay katotohanan lang na gusto kong i-share. One time, nag-share po ako sa isang church. And I shared this very message. And after po nun, may lumapit sa akin, couple. Sabi nila sa akin, Kuya D tawag nila sa akin. Kuya D, sobrang timing ng message mo. Sabi ko, bakit? Balak namin mag-start ng business, coffee shop. Tapos sabi ko, ngayon nyo lang ba nalaman tong katotohanan ito? Actually, alam naman namin siya eh. Kaso lang, kahit yung mga pastor, umiinom naman eh. Wala po akong inaatake po But what I'm saying is, this is the reality that these things the Lord calls as sin ay naging sobrang normal na pumasok na siya sa church. That even though some people already know about it, but because other people of influence ay parang, ay okay lang naman. Sometimes they even find justification to make it okay. Ay, nai-impluwensyahan nila yung ibang tao na parang, ay, okay na din. It's a reality. Again, gusto ko pong i-emphasize, hindi lang ito tungkol sa pag-inom ng kape at tsaa. Ito'y tungkol sa mga bagay na inaalaw nating pumasok sa ating tahanan, sa ating mga iglesia. What is our greatest need sa gitna ng ganito? Gusto ko pong kayo ang magbasa nito, Homeward Bound 213.3. Pakibasa, ready, and... Grabe. I like that part. Ano daw ang greatest want natin? Those who do not fear to call sin by its right name. Do we still call sin by its right name? Ang ganda po. Those whose conscience is as true to duty as the needle to the pole. Ito ang ganda. Those who will stand for the right, though the heavens may fall. Tayo ba yan? As the soldiers of Jesus Christ, as the last day people na magtataguyod ng kanyang katotohanan, do we still stand though the heavens may fall? Or with simple indulgences, ay tayo ay nagpapadala? How can we stand? And the Bible says, how can you stand? Wear the full armor of God. Napakagandang panibagong pag-aaral. Let's continue.
We go back to Numbers chapter 25. Humingi lang naman po ako ng halimbawa ng mga bagay na naging normal ba, pero hindi kalooban ng Panginoon. Now we go back to Numbers 25. Sabi, now, naalala nyo, may Israelite na nagdala ng Midianitish woman. Kaya umiiyak yung mga Israelites. Now, the name of the Israelite that was slain, yung pinatay, as a result, pinatay kasi, even that was slain with the Midianitish was Zimri. No? Itong lalaking ito, pinatay po siya ni Phinehas para matigil yung galit ng Panginoon. Now, ang pangalan po niya, ang pangalan ng Israelite ay Zimri. Ano ang ibig sabihin ng Zimri? Ngayon po ay acceptable time na gumamit ng mga cellphone para hindi nyo po sabihin nag-iimbento ko. I-research nyo po ngayon sa Google, what is the meaning of Zimri, of the word Zimri? Hintayin ko po. Kayo po ang magsabi sa akin ang kahulugan ng salitang Zimri. Pag nakita nyo na po, paki-announce. Sige po. Para meron tayong ayaw pong tuwaging audience, congregations participation sa ating pag-aaral. Nakita nyo na po? Ano ibig sabihin ng Zimri? May several po dyan na mga synonymous or related words. Pero may isa akong word na hinahanap. Type nyo po sa Google, meaning of the word Zimri. Meron po? Pakilakasan po pag nakita nyo po. Praiseworthy. Meron pa po. Related sa word na yan. Nakita nyo po? Anyone? Sige po, isigaw nyo po. My song. May isa pa pong word dyan. Ang sabi po, my music. Yan. Related po dyan sa praise, sa song, music po. I think it's in the Strong's definition na from Zimri. From the word Zimri, it means music. My music. Next po. And the name of the Midianitish, remember, the Israelite belongs to God. Therefore, music belongs to God, si Zimri. Now, yung Midianitish woman that was slain was, anong pangalan? Cosbi. Same po, paki-research. Ano ibig sabihin ng Cosbi? Ano po? May lie. Kasinungalingan. In other words, Cosbi means lie or false. Combine it with music because si Zimri ay nakipag-isa kay Cosbi, it becomes false music. Because we see the truth is false music has entered the church. And I don't mean the church building, bagamat ganun din sa ating mga church building, but the church, sino ba ang church? We are the church, the body of Christ. So, ibig sabihin, pumapasok sa ating mga tahanan ang false music. And we think maliit na bagay siya, but music is actually Satan's way of
subconsciously influencing our mind. Do you know music, naapektuhan niya yung damdamin mo. Kahit wala kang nararamdamang malungkot, makapakinig ka ng Moira, malulungkot ka, mag-e-emote ka. Totoo po yan. That's how powerful music is. Gayun din, even in research, sa daga, how much more sa tao, pag nag-play ka ng rock music, nagiging wild sila. It affects us subconsciously more than we ever realize. Much more yung mga kanta with the lyrics. It makes people, lustful. Makes them wild. Makes them iba-ibang feeling according to how music is played. Such is the power of music. False music has crept inside the church and the home of God's people. Kailan to? When they were near the promised land. This is happening right now. And you know what's dangerous? Yung mga bata ngayon, ine-expose natin. Bigyan ko po kayong halimbawa. Oh wait, before that, sabi sa Christian education, music was made to serve a holy purpose. To lift, To lift the thoughts to that which is pure, noble, and to awaken in the soul devotion and gratitude to God. Ito ba ang ginagawa ng music na pinakikinggan natin? Because that is why music was made. Ito po, yung binasa natin. So other than that, hindi kalooban ng Panginoon. Sabi sa Ephesians 5:18 and 19, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord. Grabe po, ang ginagawa ng music ngayon, taliwas na po sa design ng Panginoon. Sabi ko nga po kanina, maging yung mga bata, because that's how Satan works. He's in for the long shot. He works subconsciously para pag lumaki tayo, yung mga principles natin ay nabuo nung mensahe ng mga awitin na painggan natin nung bata. How we love for the kids na makinig sa Disney. Oops. Halimbawa po, a whole new world. A whole new world. No one to tell us no or where to go. No one to tell us no. Walang bawal. Lahat pwede. Sino ba nagsabi nun? Is that the same thing na gusto ni Satan? Walang bawal. Gawin mo lahat. Meron pa. Doon tayo sa mas latest. Baka hindi na alam ng mga bata yung A Whole New World. Let it go. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. No right, no wrong. No rules for me. Sino nagsabi niyan? Si Elsa. But you see, the influence, they know because we make them watch. And we don't realize na ayun na pala yung maling epekto. Because again, that's how Satan works, patago, pailalim. Hindi natin nare-realize, that's the point of deception. Nalilin lang tayo. The children know. Ano pa? Pang matanda naman. Eto po, ako, biktima ako neto kasi paborito ko to dati. Ang kanta po, ang sabi,
The greatest love of all is easy to achieve. Learning to, ano daw? Love yourself is the greatest love of all. When the Bible says, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. In other words, selfless love. Iaalay mo yung buhay mo para sa iba, yet this worldly music says, loving yourself is the greatest love of all. Same sa sinasabi ng Bible? No. But when you listen to it, it's so empowering. May similar song pa yan. And I am not afraid to try it on my own. I live my life the way I feel. Uy, walang pakilamanan kung paano ko gustong mabuhay. Mabubuhay ako. And it makes us so empowered. Yet, it's not what the Bible is teaching us. And I can name more. Alam natin yan, yung mga bago. Versace on the floor, ha? Bakit? Ba't naguhubad ka na? Kailangan mo pang idaan sa kanta. Magtutwerk sa kanta din. Ganun na yung nangyayari sa mga music natin. Naging kabalbalan, kasamaan, kalaswaan. And we listen to these things. Pinapapasok natin sa tahanan natin, sa sarili natin. Wala mang ibang makarinig, naka-earphones tayo. We allow it to enter our souls, the temple of God. And we think these are the small things, kaya para bang wala lang. After ng Sabat, okay, Sabat, ito yung papatugtugin. Pag sunset na, back to this trash. Balik tayo sa mga makamundong tugtugin that talks about, akala natin about love, but it talks about obsession, affection, but not true love. Music with the message of the world na tinitwist niya yung tunay na mga sinasabi ng Panginoon. And subconsciously, it becomes our very principles in life. Again, kailan to nangyari? When they were nearing the promised land. We are very near. Gusto ko pong tumalon sandali. In the book of Daniel and Revelation, let's go to Daniel. Sabi dito, naalala niyo yung sa Daniel chapter 3, yung golden image na ginawa ni King Nebuchadnezzar, na siya ay sasambahin pag tumunog yung, alin, yung mga music. Sabi dito, then a herald cried about, kayo na po magbasa, sorry po, nahihirapan po ako, ready, and di po ba? Kailan sila magbabow down? Pag narinig nila yung music. Because music ay hudyat. Hindi lang siya hudyat, but it is, paano ba? It's an allurement. Nilulure niya tayo sa pagsamba sa mga idols. Di ba? Kaya nga yung mga natin, may mga theme song, may mga jingle, it attracts us to these things. Wrong music, false music takes us away from God, papunta sa mga bagay sa mundo. Whether that be K-pop, P-pop, ano ba yung mga music na pinapakinggan natin? Or simple jingles that lead us to,
sa kung saan. Music is so powerful. When you read the book, From the Spirit of Prophecy, the title of the book is The Story of Redemption. Alam niyo pong dinescribe doon yung temptation kay Adam and Eve. Alam niyo ba yung description sa serpent nung tinawag niya si Eve? Sabi po doon, tinawag niya si Eve, nagsalita ang serpent with a musical voice. Ayun po yung description, with a musical voice. Ganun po. Music is so powerful because it allures. That's why even other churches po, ang ginagamit nilang pang-akit sa mga bagong miyembro, mga tugtugin na may influence ng mundo. Music. Lumalaki yung ibang churches, dinadaan nila sa music. That's how powerful music is. And that's what's hindering many people from entering, not just the music per se, but the message that it brings. Kasi mas pinakikinggan mo yung makamundong music. So yung mga mensahe nito, subconsciously, ay nagiging principles ng ating buhay. Anong parusa? Kamatayan sa hindi mag-bow down sa image. But looking at this, according to Daniel, what destroyed the metallic statue? Naalala niyo yung story? Doon sa panaginip ni Daniel, ano yung sumira doon sa statue? It's a stone. Tama po? Now, let's see what Revelation has to say. Ang galing po, Daniel and Revelation, laging magkaterno. Anong sabi? And a mighty angel took up a stone, like a great millstone, and cast it into the sea, saying, thus with violence shall the great city Babylon be thrown down and shall be found no more. Ito po yung amazing. Sinira yung Babylon. Read the next verse. Kayo po ang magbasa. Ano ang unang nawasak? Ready, end. Anong unang nawasak? Music. Music. Music that has been luring people away from God is the first thing, according to Revelation, that was destroyed when the stone hit Babylon. Babylon. That's how powerful music is. And that's how deceitful the enemy is. Because hanggang ngayon, marami sa atin, hindi ina-acknowledge yung influence ng maling musika sa ating buhay at sa ating tahanan. It has been a hindrance sa ating pag-usad towards the promised land in many different ways. In many different ways. Okay. So, false music. So, may mga bagay na nagiging normal pinapasok natin sa church. Ano na? Anong gagawin natin? With recognition, dahil nare-recognize natin ngayon, ang next thing to do is to lay it at Jesus' feet. Dahil na-recognize mong may problema, kasi dati hindi natin nare-recognize. It has become, again, so normal. But now that the Lord has reminded us, anong gagawin natin? Lord,
Hindi ko kayang tanggalin. Nasanay ako dito, nabuhay ako dito. Or gusto ko siya, Lord, tanggalin sa buhay ko dahil nakita kong mali. Pero Lord, I can't do it. It's hard. Tama po? It can be hard. Coffee drinking, tea drinking. It can be different things para sa ating lahat. It's not just about music, but it's about the things na ayaw ng Panginoon yet inaalaw natin sa ating mga buhay. So anong gagawin natin? Let's look at the story and we are ending. Ang sabi dito, ito po yung kanina natin, 2 Chronicle. Oh, sorry. Babalik na tayo sa Numbers na po ba yan? Okay. And behold, ano yung naging solusyon? One of the children of Israel, balik tayo sa storya, kung saan si Zimri dinala si Cosby. Nagiiyakan yung mga Israelites. And behold, one of the children of Israel came and brought unto his brethren a Midianitish woman. Yan nga, si Zimri dinala si Cosby. In the sight of Moses and in the sight of the congregation. Ayan yung mga maling bagay, ayaw ng Panginoon, pero pinapapasok natin sa ating buhay. Ayan, congregation of the Israel, who were weeping before the door of the tabernacle of the congregation. Nagiiyakan yung mga Israelites. What happens next? And when Phinehas, sino tong Phinehas na to? The son of Eleazar, the son of Aaron the priest, in other words, priest din siya, nasa linya siya ng mga pare, saw it, nung nakita niya itong abomination na ito, he rose up from among the congregation and took a javelin in his hand. Kumuha siya ng sandata. Sibat ba ang javelin? Kumuha ng sibat. And he went after the man of Israel, after Zimri, into the tent and thrust both of them, Zimri and Cosby. Sinaksak niya. The man of Israel and the woman through her belly. So, the plague was stayed from the children of Israel. Nawala yung galit ng Diyos. He put an end to the abomination. Sino? Si Phinehas. Same chapter, we go to verses 12 and 13. Ito yung ating scripture reading kanina. Wherefore, say, nagsasalita ang Panginoon, behold, I give unto him, kanino? Kay Phinehas, my covenant of peace. My covenant of peace, and he shall have it, and his seed after him. Wait lang. Covenant of peace? Who is our Prince of Peace? Jesus Christ. And the covenant of our everlasting priesthood. Who is our eternal high priest? Sino? Jesus, priesthood. Because he was zealous for his God. Sino tong zealous para sa gawain ng Panginoon, para sundin yung Panginoon, yung kalooban ng Panginoon, nagpasakop sa Panginoon? Who is this? Jesus. It's Jesus. Because he was zealous for his God, and he made an atonement for the children of Israel. Who made an atonement para sa atin? Jesus Christ. Because, my friends, Phinehas is an example, is a type of Jesus Christ. Sa gitna nitong mga patuloy nating pamumuhay sa kamalian, sa pagpili natin sa mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon, nauunawaan ng Diyos na tayo ay mahina at hindi niya kaya. And so, gusto niya na tayo ay magpasakop sa Kanya to allow Him to do that work
of putting an end to the wrong things in our life, but only if we let Him. Mga kapatid, this message, we know how it ends. That at the end of the day, wala tayong magagawa kung hindi tayo magpapasakop sa Panginoon. Pero ang hirap ipasakop ng bagay na hindi nating nire-recognize na kailangan natin ipasakop. Yung mga bagay na mali has become so normal that we don't even recognize it as sin anymore. As simple as the things that we watch, the things that we listen to, all these things, the things that we eat. May we have that sense of knowing the will of God from the smallest to the big things. So that upon reflection, we may lay all things sa Panginoon to allow Him to do that work. Kung paanong winakasan ni Phineas itong abomination na ito, let Jesus Christ do the work of finishing. We cannot do it on our own, but we can do all things through Christ who strengthens us. Sa umagang ito, ang aking tanong, who among you here has sins na maaring hindi nila nare-recognize or nare-recognize na nila but they are struggling to put to an end? That they want na maitigil, pero hindi nila kaya. Who among you wants to give it all to Jesus para siya ang tumulong sa ating wakasan ito? If that is you, only if that is you, may I see your hands? The Lord sees you. And kung kayo nga po yun, huwag nyo pong susundan ng kapwa sa sarili nyo lang na conviction. If that is you, I invite you to stand up, that we may pray together. Kung inyong kalooban na sa mga bagay na hindi nyo mabitawan, alam nyong mali, pero hirap kayo, gusto nyong sabihin, Lord, nahihirapan ako, but I give it to you. Tulungan mo ako. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa katotohanang inyong inihayag sa oras na ito. Maraming salamat na sa inyong kalooban na kami ay makarating sa pinapangakong lupa. Sa langit na bayan na inyong inihahanda, Panginoon, kami ay inyong tinutulungan upang mamulat, Panginoon, sa mga panlilinlang ng kaaway, upang kami ay hindi maloko at upang kami ay tunay na makapaghanda, Panginoon, makapagpatuloy sa journey na ito. Maraming salamat na ang gabay ninyong katotohanan ay aming nalaman sa oras na ito. Ngunit ang katotohanan ito, Panginoon, alam namin ay walang silbi kung mananatiling kaalaman lamang. So we pray, dear Lord, that by your Spirit, ang mga salita ito ay maging buhay sa bawat isa sa amin. Bigyan kami ng kalakasan sa aming kahinaan na bitawan ang mga bagay na aming nakasanayan, mga bagay sa mundo na hindi nyo kalooban, Panginoon. Ang aming sariling laman ay pinipili ito. But help us, Lord, to live by your Spirit. Help us, and we claim that we can do all things through Christ who strengthens us. That our heavenly Phineas, Jesus, Panginoon, ang tumulong sa amin, bigyang kawakasan ang kasalanan sa aming mga buhay. Help us to call sin by its right name, dear Lord, not just for ourselves, but for others who fail to recognize these things. Nang sa gayon, all together, as one church family, Panginoon, lahat po kami ay maging handa sa inyong pagdating. Patuloy po kaming isanctify, pakalinisin, na hindi lang kami mabuhay araw-araw o sumamba linggo-linggo, ngunit araw-araw kayo ay aming isik, dear Lord, sa panalangin, sa pamamagitan ng inyong salita, at sa pamumuhay, Panginoon, with full surrender
in Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig at sa inyong kalooban na kayo'y patuloy kumikilos sa amin. All for our sake and for your glory. We thank you and praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sabbath po sa inyo lahat.